King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 517. Mapagpakumbaba sa pag-aaral. Shoo! Ang likod ng Three-Eyed Saint ay nahiwa ng isang talam ng hangin at tumalsik ang dugo kung saan-saan. Ang talas at bilis ay lumampas sa mga limitasyon ng True Lord rank. Bakit ang galaw na iyon ay katulad ng Heavenly Piercing Eye? Ang mga totoong henyo ng True Dragon ay parang nakita na nila ang paggalaw na iyon noon. Si Toubachi ay nakatayo sa gulat at pagtataka. Sa sandaling ito, ang lihim na pamamaraan ng Heavenly Piercing Eye ni Toubachi ay kinopya ni Zhao Fang, at ang kapangyarihan nito ay higit na nalampasan ang orihinal na Heavenly Piercing Eye. Tama, ang ganitong uri ng kakayahan sa pagkopya. Tumalon ang puso ng lalaking may multo. Bumalik sa Sacred True Dragon Gathering, kinopya ni Zhao Fang ang Ghost Eye Flame ng lalaking may multo at lumikha ng sarili niyang Lightning Fire God's Eye, na kilala ngayon bilang Wind Lightning Eye Flame. Ngayon, ang paraan ng pagkopya na iyon ay lumitaw muli mula kay Zhao Fang. Tumangging maniwala ang lalaking may mata ng multo na maaaring naintindihan ni Zhao Fang ang ilang Azure Eye Sharp Slice na nagkataon na napakahawig sa Heavenly Piercing Eye. Ang tanging pagkakaiba sa pagitan ng dalawang pamamaraan ay ang kanilang elemento. Ang Azure Eye Sharp Slice ay wind-based habang ang Heavenly Piercing Eye ay metal-based, ngunit pareho silang dalubhasa sa penetration at sharpness. Kailan niya natutunan ang aking Heavenly Piercing Eye technique? Natigilan si Toubachi, ngunit hindi ngayon ang pinakamagandang oras para sa tanong na iyon. Nagpatuloy ang labanan sa pagitan ni Zhao Fang at ng Three-Eyed Saint. Si Zhao Fang ang nang ibabaw ngayon, at iyon ay dahil sa kanyang Heavenly Piercing Eye imitation. Mapait ang puso ni Toubachi. Hindi lamang siya natalo kay Zhao Fang, ang kanyang sariling pamamaraan ay tila mas malakas sa mga kamay ni Zhao Fang. Heavenly Piercing Eye. Natutunan niya ang sikretong pamamaraan ng pamilya Touba. Pinigilan ng Three-Eyed Saint ang sakit mula sa kanyang likod. Noong nakaraan, ang tanging pangunahing ay bloodline technique na pinag-iingat niya ay ang Heavenly Piercing Eye dahil napakabilis nito. Sa kasalukuyan, ang pagkakaroon ni Zhao Fang ay naging isang bangungot. Sa totoo lang, natalo na siya kanina. Kung hindi dahil sa paglilipat ng kapangyarihan ng kanyang ama sa kanya, hindi magtatagal ng ganito katagal ang Three-Eyed Saint. Sa malayong bundok, ang brat na ito ay may mga specialty ng Wu at Touba family, at mayroon siyang sariling Eye of Illusion at Eye of Ice. Huminga ng malalim ang pinuno ng pamilyang Golden Sun. Ang mata ni Zhao Fang ay maaaring umangkop sa bawat sitwasyon, at sa lakas ng kanyang kaluluwa, ang kanyang kalamangan ay mas malaki pa. Sa ganitong sitwasyon, ang tanging magagawa ng Golden Sun Family Head ay suportahan ang kanyang anak sa pamamagitan ng paglipat ng kanyang kapangyarihan. Sa kasamaang palad, magkakaroon ng pagkawala ng enerhiya dahil sa distansya. Napabuntong hininga ang matanda na may sombrero ng damo. Ang Three-Eyed Saint ay maaari lamang sumipsap ng halos 60% ng enerhiya na ipinadala ng pinuno ng pamilyang Golden Sun. Gayunpaman, kahit noon pa man, pinayagan nito ang kapangyarihan ng linya ng dugo sa mata ng Three-Eyed Saint na halos doble. Ngunit ang tagumpay ay hindi na magpapasya sa pamamagitan lamang ng lakas ng Eye Bloodline. Three-Eyed Divine Light. Isang maliwanag na nakakapasong sinag ng liwanag ang muling nakalok kay Zhao Fang. Shua! Ang Wings of Wind and Lightning sa likod ni Zhao Fang ay muling pumutok habang umiiwas siya sa pag-atake ng Three-Eyed Saint. Azure Eye Sharp Slice. Wind Lightning Eye Flame. Lumipad sa himpapawid si Zhao Fang at pinilit ang Three-Eyed Saint na mag-aagawan. Nagawa ng Three-Eyed Saint na harangin ang Azure Eye Sharp Slice, ngunit wala siyang sapat na oras upang ganap na iwaksi ang Wind Lightning Eye Flame. Punit-punit ang kanyang damit, ngunit gumanti siya, walang pakialam sa kanyang mga sugat. Three-Eyed Divine Light, Dazzling Solar Sky Stars. Ang ikatlong mata ay parang bulkan na nagbuga ng libu-libong magulo at mapangwasak na mga sinag ng liwanag. Boom! Nayanig ang lupa at natangay ang alikabok sa hangin. Ang libu-libong light beam ay parang mga bulalakaw habang sila ay bumagsak sa lupa, na lumilikha ng mga crater na kasing laki ng silid. Ang libu-libong ilaw na ito na bumaba mula sa langit ay isang sakuna, at ang napakalakas na pagkilos ay ginamit laban sa isang tao lamang. Kahit na ang isang tao sa half-step na Origin Core Realm ay atras laban sa ganoong hakbang,
na ayaw na makipagsagupaan laban dito ng direkta. Dazzling Solar Sky Stars. Yung galaw na yon. Shenger, nababaliw ka na ba? Bago maabot ang half-step na Origin Core Realm, ang paggamit ng galaw na iyon ay makakasama sa iyong bloodline ng Sacred Eye. Ang ekspresyon ng Golden Sun Family Head ay nagbago ng husto at siya ay huminga ng malalim. Kung mas malakas ang Eye Bloodline technique, mas maraming pasanin ang inilagay nito sa Eye Bloodline. Halimbawa, ang Wind Lightning Eye Flame ni Zhao Fang ay hindi angkop na gamitin ng higit sa 3 beses na magkakasunod, at ito ay si Zhao Fang, na may napakalakas na Eye Bloodline. Halos hindi lang nagamit ng Three-Eyed Saint ang mga Dazzling Solar Sky Stars sa suporta ng kanyang ama, ngunit maaari na nitong sirain agad ang Broken Moon Clan. Boom! Boom! Nayanig na parang avalanche ang buong lugar kung saan ginanap ang Tea Party. Nagsimulang magpanik ang mga manunood. Para silang langgam sa harap nitong ulan ng mga gintong bahid. Sa kabutihang palad, ang pag-atake na ito ay nakalock lamang sa kalahating milyang radius sa paligid ng Zhao Fang. Kung hindi, higit sa kalahati ng mga manunood ay nasugatan o namatay. Napakalakas ng malawak na pag-atake. Sa pagharap sa pag-ataking ito, mabilis na pumutok ang Wings of Wind and Lightning ni Zhao Fang habang mabilis siyang tumakbo palabas ng lugar. Boy! Isang asol na ripple ang pumapalibot kay Zhao Fang, at ang paminsan-minsang guhit ng liwanag na nasa siren niya ay bumagal. Isang bigla ang malabong purple na aura ang lumabas mula sa Wings of Wind and Lightning, na naging dahilan ng pag-akyat ni Zhao Fang sa isang ganap na bagong antas. Ang malabong lilang aura ay mula sa Wind Lightning Stone Tablet, at kahit isang maliit na pawis ay nagbigay ng matinding pagbabago. Shua! Sa isang kisap lang ng mata, malapit na si Zhao Fang sa mga ulap, kaya hindi na gaanong binyantaan ng Dazzling Solar Sky Stars si Zhao Fang. Sa kabilang banda, ang mga manunood sa lupa ang naghiyawan dahil sa mapangwasak na pag-ataking ito. Sobrang bilis. Mukhang napakahirap para kay Shenger na manalo. Napabuntong hininga ang matanda na may sombrero ng damo. Kung makakaiwas si Zhao Fang sa isang normal na Three-Eyed Divine Light, okay lang iyon. Gayunpaman, kung maiiwasan man ni Zhao Fang ang isang malawak na pag-atake tulad ng Dazzling Solar Sky Stars, kung gayon sila ay walang magawa. Siyempre, nakikita ng matanda na may sombrero ng damo na madaling makaiwas si Zhao Fang dahil sa kanyang mga hula at matalas na pandama. Nang ang Three-Eyed Saint ay naghahanda na para gamitin ang kasanayan, si Zhao Fang ay gumawa ng sarili niyang paghahanda. Sa pagharap sa isang nakakatakot na kalaban na ang mga pandama ay napakalakas kasama ng sukdulang bilis, ang tsansa na manalo ang Three-Eyed Saint ay napakaliit. Kahit na hindi siya manalo, ang kailangan lang gawin ni Shenger ay gamitin ang kanyang Divine Light of Destruction para ipagtanggol at, sa aking suporta, posibleng hindi siya matalo. Ang pinuno ng pamilyang Golden Sun ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin nang hindi sinasadya. Agad niyang ipinarating ang kanyang taktika sa Three-Eyed Saint sa pamamagitan ng kanilang Eye Bloodline connection. Mukhang yun lang ang kaya ko. Dapat kong hawakan ang pamagat ng pinakamalakas na Eye Bloodline sa kontinente. Nahulog ang puso ng Three-Eyed Saint. Hindi mahalaga kung matalo siya o hindi, ngunit siya ang nangungunang henyo ng pamilyang Golden Sun at ang kadalisayan ng kanyang bloodline ng Sacred Eye ay nasa ibaba lamang ng Three-Eyed Heavenly Emperor. Kung natalo siya, malamang na magpalat ng kamay ang titulo ng pinakamalakas na Eye Bloodline. Hindi na mamalayan, bumababa na ang inaasahan ng pinuno ng pamilyang Golden Sun para sa Three-Eyed Saint. Sa simula, gusto nilang talunin si Zhao Fang anuman ang mangyari. Ngayon, ang pinakamahusay na magagawa nila ay hindi matalo. Zhao Fang, ang labanan sa pagitan natin ay kumakatawan sa ating mga Eye Bloodlines. Ano ang ibig sabihin kung ang gagawin mo lang ay umiiwas? Huminga ng malalim ang Three-Eyed Saint habang sinulyapan ang asol na buhok na kabataan sa kalangitan. Hanggang ngayon, hindi nasaktan si Zhao Fang kahit na matapos ang pag-atake ng Dazzling Solar Sky Stars. Sa mga tuntunin ng bilis at pagkakasala, naabot na niya ang limitasyon ng True Lord rank. Mabuti. Ngumiti si Zhao Fang. Shua. Bumaba ang kanyang figure habang ang kanyang kaliwang mata ay naging azure. Weng. Isang matalim na kislap ang lumitaw sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Iyan ay
Si Toubachi at ang lalaking may multo ay tumingin sa kaliwang mata ni Zhao Fang at nanginig ang kanilang mga puso. Ang hugis ng kaliwang balintataw ni Zhao Fang ay kapareho ng pupil ng ikatlong mata ng Three-Eyed Saint. Sa sandaling iyon, ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay nagsimulang mag-condense ng isang ganap na kapangyarihan na may perpektong kontrol. Nadama ng mga kahalili ng Eye Bloodline na si Zhao Fang ay naghahanda ng isang natatanging kasanayan na gawa sa hindi mabilang na mga atomo. Anong klaseng galaw ang sinusubukang gamitin nitong Zhao Fang? Napabuntong hininga ang mga manonood. Napakalakas ng Eye Bloodline strength. Ito ba ang tunay na kapangyarihan ni Zhao Fang? Ang puso ng Three-Eyed Saint at ang pinuno ng pamilyang Golden Sun ay nanginginig. Kung ginamit ni Zhao Fang ang ganitong lakas ng Eye Bloodline sa simula, ang Three-Eyed Saint ay hindi magtatagal hanggang ngayon. Gayunpaman, hindi ginawa ni Zhao Fang. Kung gayon ano ang kanyang pakay? Nasabi ko na ako ay dumating na may mapagpakumbabang puso upang matuto at hamanin ang numero 1 pamilya ng Eye Bloodline sa kontinente. Isang mahinahong boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Sa sandaling matapos ang kanyang mga salita, ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay nagpadala ng nakakasilaw na sinag ng liwanag. Divine Light of Destruction. Isang asher na sinag ng liwanag ang kumislap sa hangin, pinuputol at pinaghiwa-hiwalay ang lahat ng nasa daan nito. Bago pa man sumara ang liwanag, lahat ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga puso. Kapag tumingin sila sa kaliwang mata ni Zhao Fang, pakiramdam nila ay nahiwa sila sa hindi mabilang na piraso. Paano ito posible? Ang Divine Light of Destruction ay ang lihim na pamamaraan ng pamilyang Golden Sun, paano ang brat na iyon? Hindi nakaimik ang pinuno ng pamilyang Golden Sun. Siya. Paano niya nalaman ang aking Divine Light of Destruction? Ang Three-Eyed Saint ay napabulalas sa gulat at ginamit ang sarili niyang Three-Eyed Divine Light sa kritikal na sandaling ito. Hiu. Hiu. Sa kalangitan, nagsalubong ang nakakapasong pulang ilaw at malamig na asol na liwanag. King of Gods, Kabanata 518. Isang hakbang. Boom. Nagsagupaan ang dalawang Divine Lights of Destructions. Ang Divine Lights ni Zhao Fang ay isang matalim na malamig na asol na liwanag na bumaba mula sa langit, samantalang ang Divine Lights ng Three-Eyed Saint ay isang nagmamadaling nakakapaso na liwanag na maaaring magwasak sa lahat ng bagay sa landas nito, kabilang ang kaluluwa. Kumikislap kung saan-saan sa sandaling nagtagpo ang dalawang ilaw, ngunit sa halip na mapagod ang isa't isa, nilagpasan nila ang isa't isa pagkatapos na ubusin lamang ang kanilang lakas. Ang eksenang ito ay hindi inaasahan ng lahat, kabilang ang mismong Three-Eyed Saint. Hiu. Hiu. Ang dalawang Divine Lights of Destruction ay dumaan sa isa't isa. Ang pagkakaiba sa pagitan nila ay ang Divine Light of Destruction ni Zhao Fang ay isang purong pisikal na pag-atake habang ang Three-Eyed Saint ay parehong pisikal at mental na pag-atake ng enerhiya. Sa tuktok ng malayong bundok. Hindi. Ang kanyang Divine Lights of Destruction ay hindi kumpleto, naglalaman lamang ito ng kapangyarihang magwatak-watak ng mga pisikal na pag-atake. Bulalas ng pinuno ng pamilyang Golden Sun. Ang kompletong Divine Lights of Destruction ay maaaring magpakalat ng pisikal at mental na pag-atake ng enerhiya. Gayunpaman, marahil dahil hindi masyadong nagtagal si Zhao Fang, ang kanyang bersyon ay may kakayahan lamang na makaapekto sa pisikal na dimensyon. Nangangahulugan ito na ang Divine Light of Destruction ni Zhao Fang ay nagpakalat sa pisikal na aspeto ng Three-Eyed Saint mula sa sarili niyang Divine Light of Destruction ngunit walang epekto sa pagharang sa mental energy attack. Gayunpaman, sa parehong oras, pinahintulutan nito ang pisikal na nakabase sa Divine Light of Destruction ni Zhao Fang na magkaroon ng napakalaking kapangyarihan. Kaya dumating ang kakaibang eksena ng dalawang ilaw na dumaan mismo sa isa't isa. Hahaha. Zhao Fang, gusto mong matutunan ang aking Divine Light of Destruction, ngunit kalahati lang nito ang natutunan mo. Tuwang-tuwa ang Three-Eyed Saint. Nagawa lamang ni Zhao Fang na kopyahin ang kalahati ng layunin ng Divine Light of Destruction. Ang dahilan kung bakit maaaring kontrahin ng Sacred Eye Bloodline ng pamilyang Golden Sun ang karamihan sa mga Eye Bloodline sa kontinente ay dahil dalubhasa ito sa parehong pisikal at mental na mga dimensyon, na nangangahulugan na ang mga pag-atake nito ay maaaring kontrahin ang karamihan sa mga karaniwang sikretong diskarte. Sapat na ang kalahati para talunin ka. Mahinang sabi ni Zhao Fang.
Sa sandaling matapos niyang sabihin iyon, ang dalawang Divine Lights of Destruction ay tumama sa kani-kanilang target. Hindi maganda, hindi ba't ang magkabilang panig ay masusugatan? Bulalas ng ilan sa mga manunood. Natigilan ang mga ekspresyon ng matanda na may sombrero ng damo at ang pinuno ng pamilyang Golden Sun. Ang isang draw ay hindi masyadong masama sa isang resulta. Sabi ng matanda na may sombrero ng damo habang hinahaplos ang kanyang balbas. Nakita ng lahat ang mahinang malamig na asol na liwanag na tumama sa Three-Eyed Saint. Nanginginig ang figure ng Three-Eyed Saint habang pinapaikot niya ang kanyang True Spirit Chi, na bumubuo ng Golden Shield upang harangan ang malamig na asol na liwanag. Sa kabilang panig, si Zhao Feng ay nakatayong hindi kumikibo at walang ginawa, hinayaan ang nakakapasong liwanag na dumaan sa kanyang katawan. Sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata, isang misteryosong whirlpool ang lumitaw sa gitna ng lawa na hinahayaan ang nakakapasong liwanag na gawin ang anumang nais nito. Ito ay tulad ng isang chainsaw na sinusubukang makita sa tubig. Paano? Paano ito posible? Naramdaman ng Three-Eyed Saint ang kanyang Divine Light of Destruction na pumasok sa isang malalim na lawa. Ganap na hindi pinansin ni Zhao Feng ang kanyang Divine Light of Destruction. Kaya ganyan yan. Ang lalaking may multo at si Toubachi ay nagkatinginan at nagkaintindihan. Ang Divine Light of Destruction ni Zhao Feng ay ganap na nakatuon sa pisikal na mundo. Sa makatuwid, ang kapangyarihan nito ay mas malaki sa mga tuntunin ng pisikal na pag-atake. Nangangahulugan iyon na ang pisikal na bahagi ng pag-atake ng Three-Eyed Saint ay ganap na nagkalat, na naiwan lamang ang pag-atake ng enerhiya sa pag-iisip. Gayunpaman, ganap na binaliwala ni Zhao Feng ang mental energy attack. Iyon ang pinakamalaking bentahe ng kanyang God's Spiritual Eye, ngunit ang kanyang kalaban ay walang kaukulang kakayahan na huwag pansinin ang mga pisikal na pag-atake. Ang Three-Eyed Saint ay nakipagtagisan ng galit habang ang natitirang 30 hanggang 40% na kapangyarihan mula sa Divine Light of Destruction ni Zhao Feng ay kinuha niya ng direkta. Kailangan niyang kontrolin ang kanyang Divine Light of Destruction bilang karagdagan sa pag-circulate ng kanyang True Spirit Chi para sa pagtatanggol, samantalang kailangan lang ni Zhao Feng na tumuon sa isa sa mga iyon. Malaki ang pagkakaiba sa paggasta ng enerhiya. Ang malamig na asol na liwanag ay nagsimulang maghiwa at magwatak-watak sa katawan ng Three-Eyed Saint. Sa loob lamang ng 2 o 3 paghinga, ang Three-Eyed Saint ay nagsimulang sumigaw nang lumitaw ang maliliit na hiwa sa kanyang katawan. Sinabi ko sa iyo na matatalo kita sa kalahati lamang ng Divine Light of Destruction. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Feng. Sa katunayan, hindi pa niya lubos na nauunawaan ang Divine Light of Destruction, lalo na dahil ang bahagi ng enerhiya ng pag-iisip ay mas komplikado, gayunpaman, hindi ito kailangan ni Zhao Feng. Kailangang malaman ng isa na ang Three-Eyed Saint ay nagtataglay ng 3 o 4 na bagay na nagtatanggol sa kaluluwa na partikular na ginawa upang kontrahin si Zhao Feng. Kung ang pag-atake ni Zhao Feng ay naglalaman ng bahagi ng enerhiya ng pag-iisip, hindi ba ito ay isang pag-aaksaya ng kanyang enerhiya? Sa makatuwid, nagpasya si Zhao Feng na tumuon sa pisikal na aspeto upang atakehin ang kahinaan ng Three-Eyed Saint. Break. Isang mas malakas na surge ng Eye Bloodline Power ang pinakawalan mula sa kaliwang mata ni Zhao Feng. Sa wakas ay ginamit niya ang kanyang tunay na lakas. Weng. Ang Ice Blue Light ay naging mas malamig at matalas. Arg. Ang Three-Eyed Saint ay napaungol habang ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga dagwang sugat. Bam! Lumipad ang katawan ng Three-Eyed Saint at napunta siya sa pool ng dugo. Nanatili si Zhao Feng sa langit na nakatingin sa ibaba, ngunit hindi siya nagpatuloy sa pag-atake. Sa parehong sandali, ang Tea Party ay patay-tahimik. Pagkatapos noon ay ang ingay ng malamig na hininga na inilabas. Nagkatinginan ang lalaking may multo at si Toubachi. Hindi lang natalo ang Three-Eyed Saint, napahiya siya. Hindi siya natalo sa Eye Bloodline technique ng kalaban, natalo siya sa sarili niyang Divine Light of Destruction. Dahil dito, naalala ng iba ang sinabi ni Zhao Feng kanina. Narito ako para matuto ng may mapagpakumbabang puso at hamanin ang numero 1 pamilya na may kadugo. Sa malayong bundok, mapagpakumbaba sa pag-aaral. Ang mukha ng matanda na may sombrero ng damo ay kumaibot. Itong si Zhao Feng ay nagtago ng malalim.
Nagkaroon siya ng lakas upang madaling manalo ngunit kumilos ng mapagpakumbaba para hamanin si Shenger. Ibinigay ko na ang aking bloodline power kay Shenger. Ngunit nabigla kami sa huling hakbang. Ang pinuno ng pamilyang Golden Sun ay umungal ng hindi sinasadya. Ayon sa plano, sa pagsuporta niya sa Three-Eyed Saint, ang pagkakaiba sa pagitan ng bloodline strength ng kanyang anak at ni Zhao Feng ay hindi gaanong halata, kaya medyo malaki ang tsansa na makakuha ng draw. Sino ang masisisi mo? Ang huling hakbang na ito ay napagpasyahan ng katalinuhan, hindi ng lakas. Napabuntong hininga ang matanda na may sombrero ng damo. Nang marinig iyon, ang pinuno ng pamilyang Golden Sun ay tumahimik at ang kanyang puso ay naging solemna. Malinaw na kontrolado ni Zhao Feng ang sitwasyon. Una, sinadya niyang hindi lubos na nauunawaan ang Divine Light of Destruction, ginagamit lamang ang kalahati ng mga nilalaman nito para mas madaling kontrolin. Pagkatapos ng lahat, sa elemento ng hangin, ang Divine Light of Destruction ay magiging mas matalas. Iba ito sa elemento ng liwanag o apoy. Kinopya ni Zhao Feng ang teorya ng Divine Light of Destruction at ginamit ito sa sarili niyang God's Spiritual Eye. Pangalawa, ang apat na bagay na nagpoprotekta sa kaluluwa ng Three-Eyed Saint ay nagpapataas ng depensa ng kanyang kaluluwa, ngunit sa halaga ng kanyang pisikal na depensa. Hua! Matapos ang sandaling katahimikan, sumabog ang Tea Party sa talakayan. Masyadong maraming mga kadahilanan ang kasangkot sa labanan sa pagitan ni Zhao Feng at ng Three-Eyed Saint. Napakaliit na bilang lamang ng mga tao ang nakadarama sa likod ng pinuno ng pamilyang Golden Sun. Ang paksa ng mapagpakumbaba na pag-aaral ay tinalakay sa mga tao, at sa wakas ay naunawaan nila ang mga intensyon ni Zhao Feng sa paghamon sa pinakamalakas na bloodline ng kontinente. Hindi ba ito nangangahulugan na natutunan ni Zhao Feng ang mga sikretong pamamaraan ng lahat ng tatlong pangunahing pamilya ng bloodline? Bulalas ng isang tao. Agad na nag-usap ang mga tao nang sabihin ito. Huminga silang lahat ng malalim habang sinulyapan ang asol na buhok na figure sa langit. Sa tuktok ng malayong bundok, lahat ng tatlong major bloodline techniques ay kinopya niya. Iyan ba ang kanyang tunay na bloodline na kakayahan? Nanginginig ang puso ng pinuno ng pamilyang Golden Sun at ng matanda sa sombrero ng damo. Kung kayang kopyahin ni Zhao Feng ang teorya sa likod ng ibang bloodlines, hindi ba ibig sabihin noon, hanggat walang espesyal na paghihigpit at sapat na mataas ang kanyang cultivation, walang bagay na hindi maaaring kopyahin ni Zhao Feng. Maaaring isipin na ang kwento ni Zhao Feng na natututo ng may kababaang globe ay sasabihin sa buong kontinente. Ang iyong bloodline ay hindi naririnig. Pagkatapos ng labanang ito, hindi maraming tao ang handang makipaglaban sa iyo. Ang boses ng Skeletal Division Leader ay tumunog sa pamamagitan ng Dark Heart Seed. Hindi mapalagay si Zhao Feng dahil sa kakaibang mga tingin na nagmumula sa lahat sa ibaba. Isang karangalan ko na makipag-spar sa kahalili ng pamilyang Golden Sun. Nagpapasalamat ako sa iyong mga payo. Yumuko si Zhao Feng at pagkatapos ay nagpaalam sa iba. Nakompleto na ang kanyang layunin, kaya wala nang saysay ang kanyang pananatili. Sa labanang ito, kinuha ni Zhao Feng ang titulo ng pinakamalakas na bloodline ng kontinente mula sa pamilyang Golden Sun, kasama ang kanilang lihim na pamamaraan. Wow! Ang Three-Eyed Saint, na sa wakas ay nakaupo, ay nagluwa ng isang subo ng dugo pagkatapos marinig ito. Gagong brat! Ang pinuno ng pamilyang Golden Sun ay galit na parang kulog at ang kanyang boses ay tila naglalakbay hanggang sa lugar ng Tea Party. Ang mga tunay na henyo ng dragon ay tila may narinig at lumingon sa isang tiyak na direksyon. Bastos, gusto mo bang mawala ang lahat ng mukha ng pamilyang Golden Sun? Lumitaw ang mga itim na linya sa mukha ng matanda na may sombrero ng damo habang itinulak niya ang pinuno ng pamilyang Golden Sun sa lupa. Kung matalo ang Three-Eyed Saint, ang nawala lang sa kanila ay ang kaluwalhatian ng pagiging pinakamalakas na bloodline ng kontinente. Kahit na hindi na sila nauna, hindi rin naman masama ang pangalawa. Ngunit kung malalaman ng mundo na ang pamilyang Golden Sun ay nandaya at natalo pa rin, anong mukha pa rin ang mayroon sila sa kontinente? King of Gods, Kabanata 519. Pagpatay sa Elder. Sa pagtatapos ng sagupaan sa pagitan ng dalawang pinakamalakas na bloodline sa kontinente, natapos ang Tea Party.
Parehong nasugatan si Goddess Bingwei at ang Three-Eyed Saint. Sa Tea Party Arena, nagsimulang umalis ang mga manunood at ang True Dragon Geniuses. Sa kanila, ang unang umalis ay ang pinuno ng napakahusay na kamangha-manghang henyo na si Zhao Fang. Ang pagpapalam ni Zhao Fang ay sobrang minadali, na parang may emergency. Bago pa man malaman ng sino man ang sitwasyon, nakaalis na si Zhao Fang. Anong meron kay Zhao Fang? Bakit bigla siyang umalis? Natarante si Prince Jin at ang kumpanya mula sa Canopy Great Country. Si Mo Tianyi, Kang Yuyo, Shi Chengtian, at ang kumpanyang nakakakilala kay Zhao Fang ay hindi man lang nakapagpaalam sa kanya. Maraming True Dragon na henyo ang naghihintay na batiin si Zhao Fang, ngunit siya ay naging isang arko ng kidlat at nawala. Jiang Sanfeng, may emergency ba si Zhao Fang? Bakit ang bilis niyang umalis? Tanong ni Mo Tianyi, Shi Chengtian, at ng iba pa. Ang kanilang mga tingin ay bumaling lahat kay Jiang Sanfeng at Daiye ng Iron Blood Religion. Walang nakakaalam sa layunin ni Zhao Fang na umalis ng ganoon kabilis. Habang nagmumuni-muni ang dalawa mula sa Iron Blood Religion, isang boses ang tumunog sa kanilang isipan. Bumalik kasama si Mo Tianyi at ang iba pa. May isyu muna akong dapat asikasuhin. Kasabay nito, isang katulad na boses ang tumunog sa isipan ni Mo Tianyi, Shi Chengtian, at ng iba pa. Si Zhao Fang. Mukhang may emergency siya at nakaalis na. Nagkatinginan ang lahat na may kabiguan. Nadurudge na ni Zhao Fang ang iba pang tatlong napakahusay na kamangha-manghang henyo, at ngayon ay natalo pa niya ang Three-Eyed Saint, ang nagwagi sa dalawang Sacred True Dragon Gatherings. Kasabay nito, ang titulo at kaluwalhatian ng pinakamalakas na bloodline ng kontinente ay nagbago dahil sa kanya. Ang kinabukasan ni Zhao Fang ay hindi nasusukat. Hanggat hindi siya namatay ng maaga, tiyak na siya ay magiging isang taong kumokontrol sa kapalaran ng kontinente. Ang bawat tao'y gustong makipag-ugnayan sa gayong henyo noong bata pa sila. Sa malayong bundok, ang pinuno ng pamilyang Golden Sun at ang matanda na may sombrero ng damo ay may pagkabahala, pagkagulat, at takot sa kanilang mga mukha. Ang pinuno ng pamilyang Golden Sun ay may intensyong pumatay sa kanyang mga mata. Kung hahabulin natin siya, mayroon tayong 60 hanggang 70% na posibilidad na mapatay siya. Lumingon ang matanda na may sombrero ng damo at tumingin sa pinuno ng pamilyang Golden Sun. 60 hanggang 70% lang. Hindi makapaniwala ang pinuno ng pamilyang Golden Sun. Isa siyang pinakamataas na True Lord rank at halos walang kapantay laban sa mga nasa ilalim ng Origin Core Realm sa kanyang Sacred Eye Bloodline. Bagamat hindi isang soberano ang matanda na may sombrero ng damo, nasa kalahating hakbang na siya 100 taon na ang nakararaan. Sa ngayon, mas malakas na siya kaysa sa ibang half-step na Origin Core Realm expert. Kung magsasama ang dalawang ito, makakalaban nila ang 2 o 3 half-step na Origin Core Realm expert. Ang brat na iyon ay dalubhasa sa bilis at natutunan niya ang 3 pamamaraan ng Eye Bloodline. Kapag nabigo tayong patayin siya, hindi nakakayanin ng pamilyang Golden Sun ang resulta. Sabi ng matanda na may sombrero ng damo. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ng pinuno ng pamilya ng Golden Sun. Mayroong tiyak na halaga ng panganib na kasangkot sa pagsisikap na patayin si Zhao Fang. Kung sila ay nabigo, ang resulta ay hindi maiisip. Bilang isang pinuno ng kamangha-manghang henyo, malaki ang posibilidad na maabot at malampasan pa ni Zhao Fang ang antas ni Sword Saint Ye Wuxi, ang Three-Eyed Heavenly Emperor, at ang iba pa. Pwede ko bang malaman ang iniisip mo? Huminga ng malalim ang pinuno ng pamilyang Golden Sun. Hindi niya alam ang gagawin. Masyadong malaki ang panganib. Siyempre, hindi pa sila nakatanggap ng balita tungkol sa paggising ng Iron Blood Religion Patriarch. Kung malalaman nila na si Zhao Fang ay may soberano sa likod niya, hindi sila maglalakas loob na pag-isipang patayin siya kahit na mayroon silang 100 lakas ng loob. Kung mas malaki ang panganib, mas malaki ang gantimpala. Ito ay isang bagay lamang ng kung sulit ba o hindi. Ikaw ang pinuno ng pamilyang Golden Sun. Maaari kang magdesisyon. Nakangiting may malalim na kahulugan ang nakatatandang sombrero ng damo. Nang marinig ito, ang pinuno ng pamilyang Golden Sun ay tila may naintindihan at nagsimulang mag-isip. Biglang may tumakas na liwanag mula sa kanyang mga mata.
Nakagawa ka na ba ng desisyon? Nakangiting tanong ng matanda na may sombrero ng damo. Huminga ng malalim ang pinuno ng pamilyang Golden Sun. Ang linya ng dugo ni Zhao Feng ay nakakalaban sa langit at ang potensyal nito ay hindi nasusukat. Siya ay mas bata sa 20 taong gulang at naabot na ang antas na ito. Kung magagawa nating gamitin ang Eye Steal Forbidden Technique at tingnan ang kanyang mata, ang magiging pinuno ng kontinenteng ito ay maaaring ang pamilyang Golden Sun. Mahusay. Ito ang dapat maging head ng isang pamilya. Tumango ang matanda na may sombrero ng damo bilang papuri. Ang pamamaraan ng Eye Steal Forbidden ay hindi kumpleto at ang rate ng tagumpay ay mas mababa sa 5%, ngunit ang maliit na pagkakataong ito ay maaaring magbago sa kapalaran ng pamilyang Golden Sun. Sa puntong ito, ang pinuno ng pamilyang Golden Sun at ang matanda sa sombrero ng damo ay nag-iisip sa parehong linya. Ang mga nakatakdang gawin itong malaki ay nangangailangan ng pagpapasya. Sundan siya. Ang pinuno ng pamilyang Golden Sun at ang elder na may sombrero ng damo ay naging mga bahid ng ginto at pilak habang sila ay bumaril sa mga ulap. Sacred Eye Inspection. Ang ikatlong mata ng Golden Sun family head ay bumukas, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang lahat sa loob ng 200 milya. Kahit na tumakbo si Zhao Feng ng 10 beses na mas malayo kaysa doon, masusubaybayan pa rin siya ng Sacred Eye Bloodline. Dahil dito ay dahan-daang naghahabol ang dalawa nang hindi agad nakatakbo. Hindi pa siya nakakalayo, 100 milya lang ang layo niya. Kinumpirma ng Sacred Eye Bloodline ng Golden Sun family head ang lokasyon ni Zhao Feng. Mataas ang cultivations ng dalawang ito, kaya dahan-dahan nilang pinabilis ang kanilang bilis habang papunta sila sa kinaroroonan ni Zhao Feng. Habang papalapit ang dalawa kay Zhao Feng. Pipa. Ang Wings of Wind and Lightning ay biglang umusbong mula sa likod ni Zhao Feng, na sumasalamin sa Heaven Earth Yuan Qi. Agad na dumobol ang bilis ni Zhao Feng habang kumulog saan man siya magpunta. Hindi maganda, naramdaman niya ako. Nakakakilabot ang bloodline. Huwag mong hayaan na tumakas siya. Ang pinuno ng pamilyang Golden Sun at ang mga ekspresyon ng matanda na may sombrero ng damo ay nagbago nang tumaas ang kanilang bilis. Gayunpaman, sa Wings of Wind and Lightning, ang bilis ni Zhao Feng ay mas mabilis kaysa sa kanila. Sinubukan nila ang kanilang makakaya, ngunit sa halip na makahabol, mas lalo pang lumalim ang distansya sa pagitan nila. Huwag mataranta. Ang diskarteng ito ay hindi dapat tumagal ng napakatagal. Mahigit 100 taon na tayong naglilinang at ang ating Yuan Qi ay mas siksik kaysa sa kanya. Kumpiyansa ang ngiti ng nakatatandang may sombrero na damo. Talaga. Ang pinuno ng pamilyang Golden Sun ay tumango. Sa mga tuntunin ng tibay, naniniwala sila na nalampasan nila si Zhao Feng. Higit pa rito, masusubaybayan pa rin ng bloodline ng Sacred Eye si Zhao Feng. So, mabilis na lumipad si Zhao Feng. Agad siyang umabant ng 200 milya sa unahan. Sa sandaling ito, isang madilim na kagubatan ang lumitaw sa paningin, ilang dosenang milya lamang ang layo. Skeletal Division Leader. Nagsalita si Zhao Feng habang bumagal siya, parang pagod na pagod siya. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Ang Skeletal Division Leader ay solemn na. Hindi sumagot si Zhao Feng. Bumagsak siya sa lupa at casual na naglakad sa kailaliman ng kagubatan. Sa gubat. Shua. Shua. 2 malabong figure ang lumitaw sa isang malaking puno. Ang isa ay babaeng nakasuot ng itim habang ang isa naman ay figure na nakasuot ng korona. Ang hangin sa paligid ng figurang may suot na korona ay tila umikot sa dilim. Elder, papunta sa atin ang batang iyon. Sabi ng babaeng nakaitim. Malapit na ang Scarlet Moon Division Leader Token. Lumingon ang elder sa direksyon ng token. Papalapit na ang mga sunod-sunod na yabag. Ito ay hindi mahirap makita na ang may-ari ng mga yapag ay darating na may isang tiyak na target sa isip. Isang kakaibang liwanag ang sumilay sa mga mata ng matanda. Elder, dapat ko bang hulihin siya? Isang malamig na layunin ang pinakawalan mula sa babaeng nakaitim. Hindi nagsalita si Elder. Nakita ang may-ari ng yapet. Ito ay isang asol na buhok na kabataan na naglalakad ng may kumpiyansa.
Ang layunin ng pagpatay mula sa babaeng nakaitim na damit ay sapat na upang madama ang sinuman sa ilalim ng Origin Core Realm na nanganganib, ngunit tila wala itong epekto sa kabataang ito. Brat, pumasok ka lang sa lambat. Sumuko. May isang elder ng Scarlet Moon Demonic Religion dito. Ang babaeng nakaitim ay nag-transform sa ilang figure. Shua. Sa isang iglap, isang malamig na alon ng hangin ang pumaligid sa leeg ng asol na buhok na kabataan. Huminto ang mga yapot ng kabataang asol ang buhok. Kung gumalaw siya ng kaunti, mahuhulog ang ulo niya sa lupa. Ang buong katawan ni Zhao Fang ay nabalot ng hangin ng kamatayan at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ang taong ito ay tila isang alipin lamang at mayroon na siyang lakas na maihahambing kay Lo Tianyi. Brat na may aswal na buhok, bakit may aura kang division leader? Lumuhad sa elder ng Scarlet Moon Demonic Religion. Ang babaeng nakaitim ay lumitaw sa likod ni Zhao Fang na parang multo. Hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon ni Zhao Fang. Nang marinig niya ang elder of the Scarlet Moon Demonic Religion, nagulat siya, ngunit itinago niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Elder Assassination, ilang daang taon na tayong hindi nagkita. Sana maayos ka. Hindi nag-abala si Zhao Fang sa babaeng nakaitim na damit, sinulyapan lang niya ang elder na nababalot ng dilim sa puno. Paano mo nalaman ang titulo ng elder? Nagulat ang babaeng nakaitim habang ang figurang may suot na korona ay bahagyang nagulat. Ikaw. Parehong nagulat ang dalawa. Nakilala siya agad ng batang asol na buhok na ito. Ang kabataang ito ba ay mula rin sa Scarlet Moon Demonic Religion? O siya ba ay isang disipulo ng Demonic Religion? Ngunit kung siya ay inapo ng isang disipulo, kung gayon hindi niya dapat nakita ang elder na ito mula sa ilang daang taon na ang nakalilipas. Hihihi, Elder Assassination, sino ang nagrekomenda sa iyo sa Patriarch noon? 300 taon na ang nakalilipas, sino ang tumulong sa iyo noong ikaw at si Protector Ironbones ay tinutugis ni Sword Saint Ye Waxi? Dinilaan ni Zhao Fang ang kanyang mga labi at sinabi sa isang maayos na pangungusap. Bulalas ng babaeng nakaitim na nakasuot, na naka-hostage kay Zhao Fang. Mula sa kanyang tono, tila ang kabataang ito sa kanyang harapan ay may malaking kasaysayan at lubos na pamilyar kay Elder Assassination at kahit na nasa parehong antas niya. Ikaw. Division Leader Yugo. Nang inig ang katawan ni Elder Assassination nang lumitaw ang labis na kagalakan sa kanyang mga mata. King of Gods, Kabanata 520. Lakas ng isang soberano. Sa kailaliman ng kagubatan, direktang tumingin si Zhao Fang kay Elder Assassination habang may ngiti sa kanyang mga labi. Ang Elder Assassination ay natatakpan ng kadiliman at tila anino. Ikaw talaga Division Leader Yugo. Noon, hindi ba? Lumitaw ang saya sa mukha ni Elder Assassination. Tumawa si Zhao Fang. Kung kaya mo pang mabuhay hanggang ngayon, paano ako namatay? Nang marinig iyon, ang itim na nakasuot na figure na humahawak kay Zhao Fang ay nagsimulang manginig ng hindi mapakali. Hindi niya akalain na ang kabataang ito na wala pang 20 taong gulang ay isa sa 12 division leaders. Sa Scarlet Moon Demonic Religion, ang bawat division leader ay napakalakas. Sa kanilang rurok, sapat na ang isang dibisyon upang labanan ang isa sa 10 mahusay na puwersa. Ang katayuan ng isang division leader ay halos kapareho ng isang elder. Division Leader, paano ka naging ganito? Ang pagkalito ay lumitaw sa mga mata ni Elder Assassination. Naghihinala pa rin siya. Shua. Ini-swipe ni Zhao Fang ang kanyang kamay at lumitaw ang isang malamig na balangkas na may pulang apoy para sa mga mata. Hindi na kaya ng mga old bones ko. Ang pagkontrol sa isang napakahusay na kamanghamanghang henyo ay hindi isang masamang pagpipilian. Nagsalita si Zhao Fang. Ang Skeletal Division Leader sa likod niya ay tila natulala at hindi nagsalita. May koneksyon sa pagitan niya at ng Skeletal Division Leader sa pamamagitan ng Dark Heart Seed, at parang kinokontrol ng Skeletal Division Leader ang napakahusay na kamanghamanghang henyo na ito. Kaya ganyan yan. Nawala ang hinala sa puso ni Elder Assassination. Hindi mahirap para kay Elder Assassination na makita na may koneksyon sa pagitan ni Zhao Fang at ng Skeletal Division Leader. Gayunpaman, hindi akalain ni Elder Assassination na si Zhao Fang ang kumokontrol sa Division Leader. Division Leader Yugo,
Ang iyong kahusayan sa mental energy ay sinasabing isa sa pinakamahusay sa kontinente. Bakit hindi mo pa nakuha ang buong kontrol sa katawan ng brat na ito? Pang-aasar ni Elder Assassination. Mula sa kanyang pananaw, ang karunungan ng Skeletal Division Leader sa Tao of the Soul ay umabot sa isang mataas na antas, kaya hindi ito dapat maging napakahirap para dito naganap na makontrol. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Ang brat na ito ay isang napakahusay na kamanghamanghang henyo na nalampasan ang 12-dosenang henerasyon at natalo lang ang kahalili ng pamilyang Golden Sun hindi pa nagtagal. Umirap si Zhao Feng at sinabi sa tono ng Skeletal Division Leader. Pagkatapos noon, nagsimulang magsalita si Zhao Feng mula sa pananaw ng Skeletal Division Leader habang ikinwento niya ang pagganap ng brat na ito. Si Elder Assassination at ang babaeng nakaitim na damit ay tumingin kay Zhao Feng nang may pagtataka. Sa wakas ay napagtanto nila na ang kasaysayan ng kabataang aswal ang buhok na ito ay hindi simple. Ang kanyang eye bloodline ay natalo ang kahalili ng Golden Sun family at kinuha ang titulo ng pinakamalakas na eye bloodline. Hindi kapanipaniwala ang talento ng kabataang ito. Pati ang kahalili ng pamilyang Golden Sun ay natalo niya. Bahagyang naiinggit si Elder Assassination na nakuha ng Skeletal Division Leader ang gayong perpektong katawan. Si Zhao Feng ay isang taong may kadugo at talento na nasa top tier, at maaari pa niyang malampasan ang Scarlet Moon Patriarch at Sword Saint Ye Wuxi noong panahon nila. Malamang mararamdaman mo kung gaano kalakas ang mental energy ng brat na ito. 1 taon o 2 pa lang akong nagising at sobrang hina na ako. Napakaswerte ko na nagawa kong alipinin siya. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Tumanggaw si Elder Assassination matapos marinig ito at wala nang tanong. Bagamat nakatago ang pinagmumulan ng mental energy ni Zhao Feng, mahina pa rin itong nararamdaman ni Elder Assassination. Shua. Gamit ang kanyang kamay, inalis ni Zhao Feng ang Skeletal Division Leader. Ang katawan na orihinal na mayroon ako ay napakahina at gusto kong kunin ang katawan ng brat na ito pagkatapos kong gumaling. Si Elder Assassination at ang babae ay wala ng hinala. Inisip na nila ngayon si Zhao Feng bilang Skeletal Division Leader. Pinuno ng dibisyon, ano ang koneksyon mo sa 2 taong papalapit na iyon? Tanong ng babaeng nakaitim. Kasabay nito, maingat niyang sinulyapan ang 2 figurang lumilipad. Natalo ng brat na ito ang pinakamalakas na kahalili ng pamilyang Golden Sun at inalis ang titulo ng pinakamalakas na eye bloodline sa kontinente, na nagdulot ng kasawiang ito sa kanyang sarili. Dumura si Zhao Feng. Ilang daang taon na ang nakalipas pero ang pamilyang Golden Sun ay walang hiya at kasuklam-suklam pa rin gaya ng dati. Malamig na sumigaw si Elder Assassination. Sa sandaling iyon. Ang pinuno ng pamilyang Golden Sun at ang nakatatandang sombrero ng damo ay dumating sa kagubatan at tumingin sa ibaba mula sa itaas. Mag-ingat sa pananambang. Ang brat na ito ay may mga lihim na diskarte ng 3 pangunahing eye bloodlines. Nagbabala ang matanda na may sombrero ng damo. Ang pinuno ng pamilyang Golden Sun ay hindi nang ahas na maliitin siya habang ang ikatlong mata sa kanyang noo ay maingat na iniskan ang paligid. Hindi nagtagal, natagpuan ng pinuno ng pamilyang Golden Sun si Zhao Feng at isang babaeng nakaitim. Ang cultivation ng babae ay umabot na sa pinakamataas na True Lord rank, na ikinagulat niya. Ang napakaliit na peak na True Lord rank ay wala. Sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, maaari ko siyang patayin kaagad gamit ang aking eye bloodline. Ang bloodline ng Sacred Eye ng Golden Sun family head ay nag-scan sa kagubatan, ngunit wala siyang nakitang ibang bakas. Ang elder na may sombrero ng damo ay nagpakalat din ng kanyang espiritual na mga sentido at tumanggo sa kanyang ulo. Patayin. Ang pinuno ng pamilyang Golden Sun at ang elder na may sombrero ng damo ay naging 2 bahid ng liwanag habang sila ay tumakbo patungo kay Zhao Feng at ang babaeng nakaitim. Ang lakas ng loob mong maging walang respeto sa division leader. Malamig na sabi ng babaeng nakaitim. Siya ay naging isang grupo ng mga after images habang siya ay nagmamadali patungo sa 2 bagong dating. Kakaibang kakayahan. Gumalaw ang puso ni Zhao Feng. Ang bilis ng babaeng nakaitim ay halos kasing bilis ng kanyang wings of wind and lightning. Ang kanyang figure ay tila sumanib sa mundo ng kadiliman. Misty Shadow Kill.
Ang mga alon ng mga talam ay lumipad sa himpapawid, na nakatutok sa pamilyang pinuno ng Golden Sun at sa matanda na may sombrero ng damo. Mag-ingat, dalubhasa siya sa Daw of Assassination. Nagbabala ang matanda na may sombrero ng damo. Maging siya ay naging maingat sa kabila ng kanyang kalahating hakbang na Origin Core Realm Cultivation. Shoo! Natama ng binti ng ulo ng pamilya Golden Sun. Kung medyo mabagal lang ang reaksyon niya, hindi sana maliit na injury lang. Sa maikling sandaling ito, kapwa nahuli ang pinuno ng pamilyang Golden Sun at ang matanda sa sombrero ng damo. Parang hindi siya nakalimutan ng dalawa, nakatutok lang sila kay Zhao Fang, na pinagmamasdan lang ang babaeng nakaitim na damit. Three-eyed Divine Light, Forbidden Spatial Illusion. Bulalas ng pinuno ng pamilyang Golden Sun habang ang kanyang ikatlong mata ay nagpadala ng nagniningning na liwanag. Shoo shoo shoo. Lahat ng nahawakan ng liwanag ay nagiging alabok. Boy! Nabunyag ang babaeng nakaitim at kapansin-pansing nabawasan ang kanyang bilis, na parabang nagdaraan siya sa putik. Hindi maganda, ang Three-eyed Divine Light ng Golden Sun family. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng babae. Isang ambon ang nagmula sa kanyang figure na sumalungat sa Forbidden Spatial Illusion. Gayunpaman, bilang ang dating pinakamalakas na eye bloodline sa kontinente, paano ito madaling masira? Bam! Tila nanigas ang katawan ng babae at nagsisimula ng maglaho ang ambon sa paligid. Anong malalim na eye bloodline? Ito ang pinuno ng pamilyang Golden Sun. Ang paggamit niya ng Three-eyed Divine Light ay umabot sa hindi maarak na antas. Kung nakipag-away ako sa kanya kanina, hindi sigurado ang resulta. Nagulat si Zhao Fang. Sa mga tuntunin ng kadalisayan, ang pinuno ng pamilyang Golden Sun ay hindi kasing husay ng Three-eyed Saint. Gayunpaman, kung paano nila ginamit ang kanilang bloodline, madaling nalampasan ng head ng Golden Sun family ang kanyang anak. Kahit na ang isang normal na half-step na eksperto sa Origin Core Realm ay maaaring hindi niya katugma. Kahit na mas malakas pa kay Timo ang babaeng nakaitim ay tuluyan na itong napigilan. Daw ng assassination. Kasalanan mong makilala ang sacred eye ng pamilyang Golden Sun. Ang ikatlong mata ay nagpadala ng isang mas malakas na sinag ng liwanag na bumagsak sa kanyang depensa, at siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin nang hindi sinasadya. Bagamat malakas siya, nakontra siya ng eye bloodline ng kalaban. Bumukas ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang, at ang kanyang katawan ay napalibutan ng isang singsing ng kidlat habang naghahanda siyang iligtas ang babaeng nakaitim. Zhao Fang, ang kalaban mo ay ako. Isang matandang boses ang umalangaw-ngaw mula sa hangin. Biglang naramdaman ni Zhao Fang ang napakalaking pressure mula sa langit. Silver Saint Demon Suppressing Technique. Isang pares ng mga pilak na palad ang bumaba mula sa langit, na naging sanhi ng pagpasok ng Heaven-Earth Yuan Qi sa loob ng ilang daang milya. Half-step Origin Core Realm. O ito ba ay isang soberano? Tumalon ang puso ni Zhao Fang. Natakpan siya ng napakalakas na puwersa na gagawing hindi makagalaw ang mga normal na True Lord ranks. Higit pa rito, dalawang pilak na buwan ang lumitaw sa mga mata ng matanda na may sombrero ng damo, at nakipag-away sila sa God Spiritual Eye ni Zhao Fang. Nagkaroon din siya ng eye bloodline. Maging si Lutiaini sa Purple Saint Ruins ay hindi ganoon kalakas. Naging solemn na ang ekspresyon ni Zhao Fang. Sa oras na ito, ang kanyang source of true spirit, ang kanyang bloodline, at ang God Spiritual Eye ay na-circulate sa maximum. Kung hindi niya ay lalaan ang lahat ng kanyang atensyon at hindi niya gagamitin ang Ice Imperial Spear, maaaring hindi siya ang kalaban ng Grass Hat Elder. Sa parehong instant, sagipin mo ako. Mababasag na ang depensa ng babaeng nakaitim na damit. Hindi na kailangang mataranta. Dalawang maliit na insekto lang ito. Isang misteryoso at sinaunang tinig ang tila nang galing sa dilim. Shua! Isang figure ang tila bumaba mula sa kalangitan, at nilamon ng dilim ang kagubatan. Iyon. Nanlamig ang katawan ng matanda na may sombrero ng damo at ng ulo ng pamilya ng Golden Sun. Sa isang kisap mata, ito ay naging itim, at isang malaking figure na may suot na korona ang lumitaw sa ibabaw nila. Ang pag-iral na ito ay tila ang Panginoon ng Kadiliman. Sovereign. Naramdaman ng matanda na may sombrero ng damo ang nakakatakot na aura mula sa may koro ng figure at nataranta.
Shoo! Shoo! Sa loob ng mundo ng kadiliman, dalawang talam ang agad na dumaan sa katawan ng dalawang tao mula sa pamilyang Golden Sun at tumalsik ang dugo sa lahat ng dako.